Dahil nga meron na tayong mga sisiw dito sa ating farm, ngayong araw na to ay gagawa kami ng kulungan para sa kanila. Pagdating nga nila Norme dito sa ating farm, diniskarga agad nila yung mga binili nila ng mga sisiw at yung mga pagkain nila. Parang ito na talaga yung simula sa pag-aalaga ng mga hayop dito sa ating farm. Tuwing bibisita tayo dito, may lulutuin na talaga tayo, edi lugi tayo agad. Huy! Ito na nga yung mga Bisaya na manok na alaga natin. Yung kulungan nila ngayon, temporary pa talaga yan. Gagawa tayo ng mas malaki dyan soon. At dahil nga may mga kahoy naman si Norme dito na naiwan at hindi nagagamit, ito na din yung gagamitin niya para hindi na gumastos. Sobrang tagal na talaga namin plano na bumili ng mga hayop para dito sa farm, kaso nga lang, alam nyo naman yung time natin nakapag-focus tayo sa pag-develop sa modern bamboo house natin. Meron nga pala tayong sisiw dito na espesyal. Kibale, tabingi yung bibig niya. Hindi na to napansin nila Norme sa pagbili nila kanina. Ito na nga, wala nang patumpik-tumpik. Sisimulan na nila Norme ang paggawa ng kulungan para sa mga sisiw. Ang unang plano talaga namin dito, ang setup para sa mga sisiw ay tulad ng Bisaya naman, nasa sahig lang. Kaso nga lang, hindi daw pwede yon kasi mga sisiw pa sila. Mas napapadali nga yung paggawa nila ng kulungan dahil barina yung gamit nila, hindi tulad ng pako na pupukpukin pa. Ang saya lang din talaga namin na sa wakas ay may alaga na kami dito sa farm. Nung sinimulan namin dito, alam namin maraming hindi naniwala sa amin. Maraming nag-iisip na hindi namin kakayanin lahat ng desisyon namin sa buhay. Pero ito pa rin kami nagpapatuloy at papatunayan na kayang-kaya namin lagpasan lahat ng problema na dadaan sa buhay namin. At syempre, yung mga desisyon namin sa buhay ay paninindigan namin. Oo, aaminin namin may mga pagkakataon talaga dito sa farm na parang sukong-suko na kami at ayaw na namin ipagpatuloy dahil sa mga problema ang kinakaharap namin. Pero at the end of the day, may isip namin na simulan na natin to at ang layo na natin. Bakit ngayon pa natin ititigil, di ba? May mga pagkakataon din kasi ng mga problema na hindi namin nababahagi dito kasi parang napaka-personal na. At yung iba ayaw na namin ng gulo. Pero yung pinaka-importante ngayon, we are still alive and kicking. At for sure, marami pa tayong magiging projects dito sa farm. May mga pagkakataon din sa buhay namin. Napakiramdam namin baliwala kami sa ibang tao. Yun bang nag-question mo yung worth mo? Syempre, tao lang din kami, nararamdaman namin yun. Lalong-lalo na si Norme, minsan matagal siya makatulog, kakaisip na kung bakit yung mga opportunities na meron sa iba hindi na-offer sa kanya. Pero ganun naman talaga ang buhay, di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng gusto mo ay makukuha mo. At iba-iba naman talaga ng linyada sa buhay. Siguro nga sa buhay nila may dumadating na opportunities na na-offer sa kanila tapos kay Norme wala. Pero meron din ng mga opportunities kay Norme na hindi din na-offer sa kanila. So parang pantay lang din talaga yung buhay. Parang nakadepende lang talaga kung paano mo titignan yung sitwasyon. Kung magpapadala ka ba sa pag-compare mo sa sarili mo sa kanya or magfo-focus ka sa mga opportunities na meron ka. Dito nga ay gumawa si Norme ng kainan ng mga sisiw at tinesting niya sa isang sisiw kung abot ba talaga. Kasali na ang pag-demo kung paano kumain yung mga sisiw. Kulit mo talaga. At ito na nga, parang ayaw na niyang bitawan yung sisiw. At nasugatan pa nga siya sa pag-DIY dito. Kawawa naman tong batang to. Halos sa DIY nasusugatan talaga yung kamay. Sa wakas nga ay malapit na matapos yung kainan na ginawa niya para sa mga sisiw. At ito na nga, masaya na po si Norme kasi tapos na. Sa kabilang banda naman malapit na matapos ang pagkabit ng screen. Kailangan talagang lagyan nito since maliliit sila at lulusot lang sila pag walang ganito. Dati nga naalala namin nung nagsisimula pa lang kami dito magpagawa ng daan sa farm. Maraming mga saag na mga manok. Gino-joke nga ni Norme na pwede na yung pangkapital namin dito. At ngayon, sino ba mag-aakala na may mga sarili na kaming manok? Ito na nga yung pinagmamalaki niya na kainan ng mga piso, oh. Pero wait, may mga nakatakas. At napakaingay nila, tignan nyo naman. Ayan, pinainom na namin ng tubig kasi baka na-stress sa biyahe namin. At saka mga pangga, meron kaming isang manok na nabili. Nakakaiba. Kasi tignan nyo yung ano yan, oh, yung isa na yan, oh. Yung kakaiba namin na manok mga pangga, tignan nyo naman. May isang mata sa kabila, wala. Ayan, tapos tignan nyo naman yung nguso niya, oh. Ang dumi ng kuko ko. Ayan, tignan nyo naman, ayan. Ayan siya, oh. Tignan nyo naman yung mata niya, oh. Ayan. Parang sa lahat ng mga sisiw, ito yung paborito ni Norme. Tinapos na nga nila yung paggawa ng kulungan para hindi na ma-stress yung mga sisiw doon sa maliit na space. Ginawa namin tong kulungan na to para may materhan lang talaga yung mga sisiw na nabili namin. Pero yung pinakaplano talaga namin dito sa farm ay mas malaki talaga dito. Sana nga dumating tayo sa panahon na nag-harvest na tayo ng mga itlog ng mga manok. At sobrang daming-dami na nating mga manok dito at iba pang alagang hayop. Baka ikaw gusto mo mapaalaga, charot lang. Pwede kita itugway dito, Badjo. Dahil nga ang laki na nagastos
ginastos natin sa modern bamboo house natin at pag-develop dito sa farm, hinay-hinay nga lang muna tayo sa mga alaga natin. Papasaan ba at papunta din talaga tayo dun? Magtiwala lang tayo. Eto nga sa wakas ay malapit na matapos yung kulungan na ginagawa nila Norme. Grabe, simple lang yung ginawa pero halos mafa 5 hours din nila to ginawa kasi hindi din basta-basta, kailangan matibay din. Kahit papano kasi lalaki yung mga manok. Baka ilang araw lang mabungkag na yung kulungan, edi wala yung effort, sayang. Kibali, dalawa na nga yung espesyal na sisiw natin dito. Yung isa, bulag. Bubong na lang talaga yung kulang para dito sa kulungan. At ito nga, nakasetup na din yung mga kainan nila na ginawa ni Norme. Itong trapal na nga lang yung ginamit nila kasi nga hindi nakabili ng yero para ilagay dito sa kulungan. At sobrang hapon na din, wala nang mabibilhan. Ayan, nilalagay na nga nila yung mga sisiw na nabili namin dun sa kulungan na ginawa nila Norme. Iso kayo dyan. Dapat nakastag ko ananan. Butong-butong nagtutong. Isa kahako pa, no? Ito lang. Uy, tigatos sa buka. Sa wakas nga ay meron na silang kulungan at makatakbo-takbo na talaga sila sa malaking space. Ano sa tingin nyo ang susunod na alagaan natin dito? Comment naman kayo!